Mga kapatid, welcome back po sa Kutsadyo Vlog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung ano mang kulturang mayroon po kayo sa iba't ibang dako ng mundo, kung tanghali, magandang tanghali po. Kung gabi naman po, magandang gabi. Dito sa aming bansang Pilipinas ay alas 6 ng umaga po. God bless po. Sa mga nag-subscribe po, thank you. Buong puso po ako nagpapasalamat. Na-appreciate ko po yun. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit na yung like na lang at comment sa baba. Sobrang thank you na po. Na-appreciate ko na po yun. Maraming salamat at ingat po tayong lagi. Ang tatalakayin po natin mga kapatid yung tungkol sa Kwan. Yung sa Quadcom ng Congress na ibinunyag ng INC na laging nandoon si Senador Trillanes. Ex-senator po yun pero every time na may Quadcom hearing, nandun siya. Base doon sa sinalaysay sa gangang mamamayan, nagkukots daw, di ba? Yun, ibigyan natin reaction yun. Tapos yung naganap na Kwan, bagamat late na po ito, pero mas maganda na rin po yun dahil sa unang-una, hindi tayo na pagbibintangan na gawa-gawa, di ba? Yung nangyaring Kwan, nangyaring hearing ng Tatay Digong sa Senado, bigyan lang natin ng pahapyaw yung dulo, okay? Base doon sa nilabas na pahayag ng doon sa INC na sa Net25, di ba? Every time na magkakaroon ng Quadcom hearing ay nariyan pala si ex-senator Sonny Trillanes. Anong ginagawa niya doon, di ba? Anong ginagawa? Ibig sabihin, di ba? Base doon sa nagko-quotes daw, di ba? Di ba parang labag, parang hindi tamang, di ba? Unethical kung tawagin niya. Kumbaga unang-una ex-senator siya, di ba? Tapos hindi naman siya congressman. Anong layunin? Di ba? Anong layunin kung bakit nandun siya? Ito inihayag ng Net25 INC TV ng channel ng INC, di ba? Sa Net25. Mayroon silang hindi bagay sa kanila, hindi sila nagsabi ng allegedly. Sa atin, allegedly nandun daw. At hindi lang aligid, di ba? Napanood niyo naman po 'yan. Bagkus nandun daw sa bawat committee. Nasa kwarto mismo. Anong ibig sabihin? Ay di minamanduhan niya yung mga congressman, di ba? Ang masakit diyan, meron siyang isang general diyan Alam ko 3-star diyan, 3-star general si si Congressman Acop, di ba? So 3-star general tapos versus ang nagkukot sa iyo, kapitan, di ba? Kapitan ng Navy, di ba? Nagkukot sa iyo isang kapitan ng Navy. Ikaw general. Di ba? Pumapayag ka sa ganun. Congressman ako, di ba? Parang hindi tama na yung mamando sa inyo wala sa katungkulan. Dahil unang-una wala na, hindi na po senador 'yan. Si Sonny Trillanes, hindi na po siya senador. Tapos nagkukot sa inyo isang kapitan o isang dating senador, kayo nanunungkulan kayo mga congressman. Tapos bukod doon, yun nga, inuulit ko, may 3-star general dyan, si Congressman Acop. 3-star general po yan, ng PNP. Diba? Tapos ang magmamando sa'yo isang kapitan ng Navy na si Trillanes, diba? Ex yan diba? Pumapayag ka niyan, Congressman Acop. General ka, tapos utos-utusan ka, diba? O sasabihan ka na dito, ganito gagawin nyo, diba? Parang siya, no? Parang ng sa panunungkulan. Bukod doon, wala na siya sa panunungkulan. Ex-senator siya, di ba? Tapos kayo mga congressman. Anong layunin, di ba? Dahil unang-una, yung sa po kasi, ang history po kasi niyan, nagsimula yan, talagang gawain dati niyan ang gawain yan, ni Sonny Trillanes. Nung panahon ni Vice President Binay, di ba? Sino nanguna diyan? Di ba? Di ba si Trillanes din? Di ba? Ibig sabihin may expertise nga siya sa mga ganung bagay. Tapos ngayon, Vice President din yung Inday Sara. Tapos aatake sa mga Duterte, di ba?
isa sa base doon sa inilabas ng, 'di ba, ng Net25, nagko-coach daw, 'di ba? Kung paano gawin para palabasin lang yung tinatawag na ang ibig sabihin nila ay ito yung kulang sa ganito kasi nga ang layunin nila mapunta sa ICC yan, yung ganong senaryo, 'di ba? Para makumpleto yung mga dokumento laban sa mga Duterte at kay Senator Bato de la Rosa, 'di ba? Kaya yung Quadcom na yan, ibig sabihin may nagmamando sa inyo, 'di ba? Ang pangit tingnan po kasi yung nagmamando sa inyo sa ngayon, 'di ba? Ordinary citizen na po siya. Hindi na po siya senador. Bukod doon, 'di ba? Parang labag 'yun, 'di ba? Sa tuntunin, bagamat, 'di ba? Kasi civilian po siya, tapos anong ibig sabihin? Talagang mayroon kayong hidden agenda o plano laban sa mga, 'di ba? Laban sa mga Duterte. Bakit? Kinuha niyo expertise eh. Ay yung 'di ba? Yung Mikoy, isa rin yan sa mga utak, 'di ba? Base doon sa allegedly, base doon sa naglabasan. Sunny Trillanes din, 'di ba? Tapos yung parang pagtakbo niya sa Caloocan, ito mga kapatid, smoke lang pala talaga siya. Hindi naman talaga, parang hindi siya seryoso maging mayor ng Caloocan. Base doon sa inilabas ng Net25, di ba? Kaya mabigat po 'yan. Bilang mga representative na hinalal ng bayan at may mga lahat yan dyan hinalal ng bayan yan. Tapos ang nagkukot sa inyo hindi walang mandato. Parang hindi tama 'yun, mga kapatid, di ba? Hindi siya nararapat na siya ang magmando. Pero bakit pinahintulutan? Kasi nga hindi natin alam. Baka usapan 'yan. Hello, tambalos-los, baka nagtatanong lang po kami baka naman po, di ba? Meron ho ba kayong kinalaman? Nagtatanong po. Question mark po, question mark. Meron ho ba kayong kinalaman sa pagpunta diyan ni Trillanes sa Quadcom committee? Kasi hindi naman magmamalakas ng loob yan kung walang, 'di ba? Walang mahawak diyan, 'di ba? Kaya sana naman, 'di ba? Kung may mga kasi kwento talaga, malino na political moves to, atake sa mga Duterte para palabasin lang, 'di ba? Pero, 'di ba? Ang gawin nyo, 'di ba, siguro, kasi nga yung ICC, pinaliwanag na po yan yung ICC. Wala talaga silang jurisdiction sa Pilipinas na mag-imbestiga tungkol sa mga krimen na nangyari ng last government ng Duterte. Kasi unang-una, nag-withdraw na tayo, 'di ba? Bukod doon, wala talaga silang jurisdiction na imbestigahan yung ICC o papasukin o mag-imbestiga dito. Unang-una, lahat ng mga judicial body natin, yung sa tawag ng katarungan, ay gumagana. 'Yun, 'di ba? Kaya mapapahiya po ang administrasyon kapag pinapasok niya yan, nagkaroon ng investigasyon. Bagay, sabi hindi daw nila pipigilin, 'di ba? Kung magkakaroon man, pero hindi sila makikipagkaisa. Yung mga bagay na hindi nila gagawin yun. Pero yung ginawa ni Trillanes, bahagi yun. Dahil unang-una, kapag naglabas ng arrest warrant sa mga Duterte, diba, hindi nila mapipigilan yan. Pero yung mga dokumento, katulad ng mga hearing na yan, napapunta na sa kamay, diba, ng Trillanes o para maidala. At kinabukasan nga, yun, diba, nag-call siya, nag-post up FB niya na nagkaroon na ng, naibigay na yung mga datos na yun. Kaya yun ang mahirap, mga kapatid. Talagang demolition job to sa mga Duterte. Di ba? Demolition job talaga to, political to para i-pin down yung mga Duterte sa mga kaso na ganito. Na yun, hindi okay lang kung talagang may pagkakamali, di iasunto nyo, di ba? Pero sa ganitong klase mga galawan, talagang mabigat. Talagang binibigyan nila ng pagkakataon na para, di ba? Laban ng pantalikuran to, mga kapatid. Labanan ng pantalikuran. Okay, mga kapatid, sana nabigyan natin ako. Huwag sanang ganun. Kung ikaw regular citizen na lang o ordinary citizen, tapos minamanduhan mo yung mga may mandato, parang hindi magandang tingnan, di ba?
ba? Hindi magandang pakinggan na isang ordinary citizen tapos minamanduhan mo yung may mga mandato. Wala kayong sariling pag-iisip sa Quadcom, di ba? Hindi nyo kayang gawin yung mga bagay na para maipalabas yung mga katotohanan. Hindi, ibig sabihin nito, may nagkukuts talaga, may nagsasalita tungkol dun para lang ma-pin down yung mga Duterte at para makuha siya, di ba? Ganun lang mga kapatid, sana nabigyan natin, okay? Bigyan din natin yung last hearing nung kwan. Ayaw umalis nung Tatay Digong. Doon natin napakita, iyon, naglabas ng kwan, base sa Net 25 din, doon lang tayo bumase kasi napanood natin, hindi na iimbitahan ang dating Presidente Duging Duterte sa hearing. Dahil unang-una, lalong lumutang di ba? Lalong naunawaan ng sambayan ng Pilipino kung anong mga nagawa niya yung panahon. Kung saan yung damdamin niya, di ba? Sa kriminal ba? O sa mga ordinaryong mamamayan na biktima, di ba? Biktima ng kawalang hiyaan, mga rape, mga kidnapping na yan. Saan siya puposisyon, di ba? Nakita ng sambayan na kung gaano yung pagmamahal niya sa sambayan ng Pilipino. Protektahan yung sambayan ng Pilipino sa mga adik, protektahan yung mga sambayan ng Pilipino sa mga kawatan, di ba? Lalo sa mga kapulisan. Sabi nga kailangan yung pulis yung nakatayo, hindi yung pulis ang nakahiga, di ba? Kailangan yung kriminal ang nakaunat kumpara sa pulis. Yun ang buwan, yun ang mayroong mga tinatawag na political will, leader na leader, di ba? Nandun yung damdamin niya sa mga biktima. Bagamat maraming, minsan sabi nga nila, naka-record naman, may mga nadamay na hindi naman kasama, masasabi natin collateral damage, di ba? Pero hindi natin pinapayagan. Siyempre, hindi natin pwedeng sabihin na gano'n. Pag inosente, dapat hindi na nadamay. Diba? Pero yung kabuuan ng kanyang laban sa droga, nakita natin, talagang tumino, di ba? Natakot, maraming natakot, di ba? Maraming lumayas doon sa kwan, di ba? Ganun lang. Yun na ipakita, pare binuod lang natin kasi napanood nyo naman lahat yan. Doon lang natin ipakita yung katatagan ng Duterte, ng Tatay Digong na mayroon siyang tinatawag na political will, di ba? Mayroon siyang tinatawag, pag sinabi niya, ginagawa niya. At hindi siya takot sabihin na papatayin kita, di ba? Ganun. At isa pa, nailabas naman doon, naipakita naman ng committee ng namumuno doon is Coco Pimentel na hindi, bagamat sinasabi niyang papatayin, pero yung paglumaban, di ba? Sabi nga, di ba? Ba't kailangan yung pulis ang mamatay kumpara sa mga kriminal, di ba? Tama naman, di ba? Tama naman, di ba? Imagine mo, papayag ka ba, pulis mo, tapos nakaunat yung kriminal nakatayo. Pwede yun. Kailangan ang umunat dyan yung mga kriminal, yung mga adik, yung mga drug lord. Yan ang dapat uunat. Kasi ang daming pinipirwasyong kabataan yan Ang daming pinipirwasyon tungkol sa droga na ginagawa nila. Dapat silang maglaho sa mundong ito. Yung mga drug lord na yan, yung mga addict na yan, yung mga kidnapper na yan, yung mga rapist na yan, di ba? Kumpara doon sa ang nakita ko doon yung, di ba, Senador Ontiveros, para bang kinakampihan niya yung mga kriminal. Kinakampihan niya yung mga walang galang, di ba? Kumpara doon sa mga, narinig ho ba nyo na magreklamo siya, di ba? O narinig nyo bang yung mga biniktima ng rape, narinig nyo bang inilaban niya? Hindi. Yung mga biniktima ng mga addict na yan, hindi. Inilalaban niya yung mga convicted, yung mga drugs, syndicate. O di ba? Wala, iniimbestigahan yung mga namatay daw tungkol sa mga addict. Ay paano yung mga pinatay naman nila tungkol sa, di ba, yung mga inosenteng ni-rape? Pinatay na pamilya, buong pamilya ng mga addict na yan. O ba't hindi imbestigahan din yan, yung mga addict na yan na pumatay ng mga tao? Di ba, ganun. Dapat fair lang tayo, dapat patas lang, di ba? Kung kayo may mga human right issue, dapat ganun din yung mga biktima ng mga addict na yan, di ba? Di ba? Gusto niyo ba yung Pilipinas punong-puno ng addict? Di ba? Hindi pwede yun. Di ba? Ganun lang. Dapat inilalaban natin yung mga biktima ng mga addict at biktima ng mga kidnapper, ng mga rapist na yan. Ganun lang kasimple. Ganun lang kung talagang gusto mong tumahimik ang Pilipinas. Yan yung mga dapat na naglalaho sa mundo. Yung mga masamang yan. Kasi walang ginawa yan kundi
biktima yung mga kabataan, di ba? Sino ba nabibiktima ng mga droga? Di ba? Unang-una mga kabataan, di ba? Oh. Ganun lang kasimple yan. Sino ba yung pag-asa ng bayan? Di ba yung mga kabataan? Kung lulong sa droga yung mga kabataan, wala na pag-asa ang ating bayan, di ba? Ganun lang yan. Sana nabigyan natin ng reaction at opinion. Tayo, nagtatanong lang naman tungkol dun, di ba? At basta sabi kong sinasabi lagi, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po sa lahat. Thank you.